Magandang umaga po sa inyo lahat. Shalom sa inyo. Tayo po'y narito sa napakagandang simbahan po, the National Shrine of Mary Help of Christians. Dito po sa Better Living Subdivision, Bicutan, Parañaque. Dito po naka-assign si Father June na ngayon. At mula po dito, binabati ko kayo ng isang pagpapala mula sa ating Panginoon, anak ng ating Inang Birhen, Word made flesh. Yung Word made flesh pong yun ay si Jesus mismo. Naging flesh po siya, naging laman siya sa sinapupunan ni Maria. At yun po'y dahil sa Espiritu Santo. Pinaparangalan po natin sa ating palatuntunang Word made flesh, ang salita ng Diyos na naging laman, si Jesus. Pinararangalan natin, naalala natin ang ating Inang Birhen, tulong ng mga Kristiyano, at ang Espiritu Santo na nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Na naging responsable, hindi lang sa pagkakasulat ng salita ng Diyos, kundi sa pamumuo ni Jesus sa sinapupunan ni Santa Maria. He and she conceived the Holy Spirit. Brothers and sisters, sa ating paghahanda ngayon para sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon ng Eklesiya, tayo po'y talagang maraming matututunan dito sa ating palatuntunan ito ng ating pagbabasa. Sana po'y sama-sama na kayo sa paligid ng inyong television, sa harapan ng inyong Biblia, upang sa ganun paraan makapag-aral po tayo. Sana yung inyong masusulatan sa panulat, nandiyan na rin. At binabati ko hon kayong lahat, ano man ang inyong kalagayan, maging pagpapala ho itong ating pag-aaral na ito. Yung po mga kaparian, mga seminarista, mga katekisa, nagpapahayag ng magandang balita, kayo po'y binabati ko at pinapanalangin na sana talagang tulungan kayo ng ating Panginoon na maunawaan natin itong ating pag-aaralan ngayong mga salita ng Diyos para nga sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At sa ganung paraan, talagang maibahagi nyo ito ng malulhati sa inyong mga pagsasalitaan. At yun ho'y para sa karangalan ng Panginoon. Kung kaya po, minsan pa'y binabati ko kayo ng shalom. Sana po'y maging kaaya-aya at isang pagpapala ang ating palatuntunan ito. Unang pagbasa mula kay Propeta Isaías. Aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David.
Ang kanyang buksay walang makapagsasara, walang makapagbubukas na ipipilit niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Tatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambayan ng kanyang ama. Ito pong ating pagbasang ito'y kaugnay ng pagpapaalis ng Diyos mula sa kapangyarihan kay Shebna, yung dati pong namumuno sa Jerusalem. At ngayon ho, ang sinasabi sa kanya, aalisin sa kanya yung tungkuling yon at yung kapangyarihan yon. Ang itatanghal ng Panginoon ay si Eliakim, anak ni Hilcias. Eliakim. Ang ibig sabihin ng Eliakim, itataas siya ng Panginoon. Ang maganda ho nito, ibibigay sa kanya, ang sabi dito, ang susi, ng bahay ni David. Ang kanyang buksan, walang makapagsasara. Ang kanyang ipinid, walang makapagbubukas. Talaga hong todo-todong kapangyarihan. Bakit ito ba binabasa itong bahaging ito ni Propeta Isaías, chapter 22? Kasi mamaya sa gospel marinig natin si Jesus. Bibigay niya yung susi kay Pedro, kung kaya ang sabi ko nga sa inyo, sa tatlong pagbasa sa linggo, yung unang pagbasa mula sa Lumang Tipan at yung Ebanghelyo ang siyang magkaugnay. Kaya kung paanong bibigay ni Yahweh ang susi ng bahay ni David kay Eliakim, mangyayari yun na kay Pedro sa pagdating ng Ebanghelyo. Ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng susi? Friends and sisters, tingnan niyo po, yung susi kapangyarihan. Natural lang yun. Sa mga offices, for example, hindi makapasok yung mga tao pagka hindi pa dumadating yung may susi. Yung susing yun, talaga nagbubukas o nagsasarado. Pagka sinarado niyo nun, wala nang makakapasok. Wala nang makakalabas. Ganun yun yung susi tanda ng kapangyarihan. Kaya nga pagka mayroong isang panauhin, notice yung mga panauhin sa isang syudad, at gusto nilang parangalan yung panauhin yun, anong ginagawa? Ang ginagawa noon, ibinibigay doon sa panauhin yung susi ng syudad. For example, the key of the city. Nakita ko na yung ginagawa yun ng mga mayors ng Maynila. For example, pagka meron silang tinatanghal na panauhin, binibigay nila yung isang malaking susi, Parang bang sinasabi doon sa panauhin nila, ngayon kayo meron may susing ganito sa aming mga puso, sa aming mga pintuan, kayo malugod namin tinatangga. Yun ang ibig sabihin nun, ay yung susi kapangyarihan yun, Pagka talagang hindi pinagbuksan yung pintuan, wala makapapasok. Yung humihatangan ng susi talaga nagpapakita na siya'y may kapangyarihan. Ito yung nilalaman nitong unang pagbasa natin na magiging kaugnay nga, sabi ko sa inyo, ng Ebanghelyong babasahin natin mamaya. Kaya po magiging mas makahulugan yung ating Ebanghelyo mamaya dahil narinig natin itong pagbasa nito mula kay Propeta Isaías kung saan pinapangako ng Diyos na bibigay niya yung susi, ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David sa verse 22. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at ang walang makapagbubukas ng ipipinit niya. Sana tandaan natin yung susi, tanda yun ng kapangyarihan. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapagpayo niya? Sino nagkapagkaloob ng kaanuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanyang karangalan, magpakailanman. Amen.
Pinagpapatuloy po natin itong sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Nandito po tayo ngayon sa 11 kabanata nito. Doon po sa pagtatapos itong 11 kabanata nito, narinig natin kung paanong nagpupuri si San Pablo sa Diyos kasi napakalalim ng kanyang karunungan. Ang sabi niya nga dito napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang kayamanan, karunungan at kaalaman. Brothers and sisters, totoo yun. Hindi natin masakyan talaga kuminsan kung bakit ang palakad ng Diyos ganito. Akala natin parang alangan, hindi mo maisip kung paano magwawakasyon, pero sa dulo talagang napakadakila ng mga nangyayari dahil nga doon sa kanyang pagpapalakad na iyon. Kung magkakaroon lang ho tayo sana ng tunay na pananampalataya, yun ho yung makakatulong sa atin maunawaan yung pinapagawa ng Diyos, yung pinapalakad niya, kung paano ganito ang takbo ng mga pangyayari, etc. Alam nyo, kahit na ho, liku-liko ang daan. Kung tutuusin sa malayuan, makikita nyo, diretso rin pala pagka nagkataon. God can write straight with crooked lines. Dito ho bago dumating itong pagbasang ito na ginawa natin ngayon, meron po tayong mga pagbasa nung isang linggo na pinahintulutan ng Diyos na yung mga Hudyo hindi kagad manampalataya sa Kanya. Tingnan nyo pinaghandaan ng Diyos yung mga Hudyong yun na mga tagapagturo, mga propeta, ganyan, dumating sa kanila, pero hindi na nampalataya yung mga Hudyo. Iisipin mo na, bakit ganun? Yung pala, para bigyan tayong mga hentil, tayong hindi mga Hudyo, ng pagkakataong makapanampalataya sa Kanya. Parang dinelay niya muna yung pananampalataya ng mga Hudyo para tayo muna yung makapasok, sa paghahari ng Diyos. At pagkatapos na nakapasok na tayo, ang buong bilang, sabi ni San Pablo dito, ang buong bilang ng mga maliligtas, yung mga Hudyo makikita nila kung ano nangyari, may inggit sila sa pangyayaring yun kasi dapat silang unang nakapasok sa paghahari ng Diyos. Kung kaya nga sa wakas, sila din mananampalataya. At doon na ho magtatapos ang kasaysayan. Yun ho ang pananaw ni San Pablo, Apostol. Francis, talaga namang yung mga panukala ng Diyos, talagang ang tatayog. Talagang hindi mo malirit, hindi mo maintindihan, Kung kaya nga importante para sa atin, humawak lagi sa Panginoon. Bagamat hindi natin naalalaman kung bakit niya pinintulutan ng mga bagay-bagay na mangyayari, na kung minsan hindi kaaya-aya, hindi masaya, hindi ikasisigla ng ating mga sarili, ganun pa man, kung tutuusin pala, mas magaling yan para sa atin, Kung kaya tingnan nyo, sa ating lipunan, for example, pwedeng pinahintulutan ng Diyos ang maraming mga bagay. Kung tutusin naman dahil sa ating katigasan ng ulo, hindi tayo nagkakaisa, nagkakalaban-laban tayo, wala tayong kaunlaran, wala tayong kapayapaan. Bakit? Kasi, tayo mismo, nagmamatigas tayo, nagmamarunong tayo, tapos akala natin tayo lang ang magaling, wala tayong kamalian, etc. Ganyan. Kung kaya, nagkakalabo-labo tayo. Pero pinahihintulong ho ito ng Diyos. Hindi niya nais to. Let's distinguish that. God doesn't will this. He allows this, Importante ho yun There is such a thing as the permissive will of God. Ibig sabihin nun, pinapahintulutan niya ang mga bagay na ito mangyayari. Bakit? Nilikha niya ho tayong malaya. He gave us free will, Pwede natin gamitin ito para sa kalulungkot natin, kung tutuusin. Pagka hindi natin ginamit ito ng wasto. Pagka pinairal natin ang self-will natin, hindi ang will of God, Pagka ganun nangyayari, talagang marami tayong pwedeng puntahang masama, pagka nagkataon. Pero pinahintulutan ho ng Diyos yun. Hindi niya pwedeng itali ang mga kamay natin, sunod-sunuran na lang tayo sa Kanya, Kasi ang gusto niya, talagang mahalin natin siya. At yung pagmamahal ho, nangangailangan nyo ng kalayaan. Kung kaya, yun ang nangyayari. Brothers and sisters, pero sa kabila nitong mga pangyayaring ito, sa mga kabila ng ating mga pagkukulang, talagang ho namang pagpapalain din tayo ng Diyos. Gagawa siya ng isang paraan upang tayo makaraos sa maluwalhati. Nang dumating si Jesus sa lupaing ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo.
At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi nyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya ang kahit kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga salisusi ng kaharian ng langit. At ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilina ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ito pong ating pagbasang ito mula sa Ebanghelyo ng San Mateo, chapter 16, verse 13 to 20, ay napakahalaga ho sa buhay ng Eklesiya. Kasi ho, nakikita natin dito yung mga timbang na mga panalitang binitiwan ni Jesus. At of course, yun din pagkilala ni Pedro kay Jesus. Ano nga ba itong tagpong ito? Alam nyo, nandito na po tayo sa chapter 16 ng Mateo. 10 chapters after this, umpisa na ho ng pagdurusa ni Jesus. Medyo mabilis ho yung takbo ng mga pangyayari. Si Jesus ho, nakikita niya na, ang bigat ng takbo ng buhay niya kasi ang dami sumasalungat sa kanya. Meron ba nakakikilala sa kanyang tunay? Yun ho yung gusto maintindihan ni Jesus. Meron nga ba nakakilala sa kanya ng tunay? Anong gagawin ni Jesus? Dadalhin niya itong kanyang mga disipulo, mga natututo sa kanya, doon sa kahilagaan, sa norting lugar ng Israel. Doon sa ang tawag ay Caesarea ng Filipos. Ito ho'y nando sa paanan ng mga bundok ng Hermon, mataas na bundok yon. Nandun ho ito sa boundary nila with Lebanon, with Syria, Doon ho niya dadalhin ang mga ito. Alam niyo kung bakit? Pagka nagpunta ho kayo sa lugar na yon, makikita niyo, doon sa paanan ng bundok na yon, ang dami hong mga groto-groto. Yun hong mga grotong yun ay para sa mga Diyos-Diyosa nila. Mga estatuang ganyan, lalagay nila doon. Hanggang ngayon ho, makikita nyo, nakasulat pa doon sa pinakamalaking groto doon, Pan. Yun hong Diyos-Diyosa ng tawag ay Pan. Yun hong Diyos ng paghahunting, yung Diyos ng agrikultura, yun ho ang si Pan ho yun. In fact, katabing-katabi nitong mga niches na itong mga grotong, ang laki-laki yung yungib, isang cave ho. Nasang-ayon sa tradisyon nila, sa leyenda nila, doon daw pinanganak si Pan. Yun ang Diyos-Diyosa na yon. At dapat doon, matahimik ka, huwag mong gagambalain si Pan. Alam niyo kung bakit? Pagka nagalit siya, paradalan niya kayo ng panic. Yun ang salitang English na panic ay coming from the god Pan. Na doon daw nakatira. Dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad doon sa lugar na yon. At doon niya sila tinanong, sino ba ako sang-ayon sa mga tao? Sino daw ang anak ng tao? Ibig sabihin ng anak ng tao sa wika ni Jesus, tao. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya lang sa labi ni Jesus, importante yung maintindihan nyo. Sa labi ni Jesus, anak ng tao, bagamat ang ibig sabihin ay tao, ay nako, napagtambal ho ni Jesus doon sa pariralang yon in that phrase, Son of Man, napagtambal na ho ni Jesus yung dalawang aspekto ho ng kanyang pagiging Mesyas. Anong aspekto yon? Aspekto na magdurusang Mesyas. Yung sang-ayon kay Propeta Isaías, doon sa kanyang mga awit tungkol sa lingkod ni Yahweh, the four servant songs, na nagsasaad ng pagdurusan itong Son of Man na itong anak ng tao nito, para sa ikababalik loob ng kanyang mga kapatid. At yung isa naman na aspekto ay yung malawalahating anak ng tao, sang-ayon kay Daniel, chapter 7, verse 14. Sa mga ito, sa labi ho ni Jesus, yung Son of Man, na napaka-inosente yung salita noon, o parirala noon. Pero sa kanyang mga labi ho, nangangahulugan mo ho yun, na siya ang Mesyas, inaangkin niya yung Mesyas, na siya yung magdurusa, siya yung malawalhati.
Tingnan nyo, pagka naintindihan ho yung Biblia, maintindihan ho yung pinapaliwanag kong ito sa inyo. Kaya ang sabi niya, sino ba nga ang anak ng tao para sa mga tao? Eh di, i-broadcast ho ng mga disipulo ni Jesus. Kung narinig nila siguro sa mga palengke, sa mga liwasan, kayo daw ho si Elias, kayo daw ho si Juan Bautista, kayo daw ho si Jeremias, isa ko yung propeta. Sa mga tuwid ho, medyo mataas ho ang tingin ng mga tao kay Jesus. Propeta siya. Propeta ho, ibig sabihin, tagapagsalita ng Diyos. Friends and sisters, ang bilis na nakasagot nung tinanong sila ni Jesus noon. Sino nga ba ang anak ng tao sa ngayon sa mga tao? Pero nung tinanong ni Jesus sila, at ang tanong niya, kayo naman, sino ko para sa inyo? Ewan ko lang kung napansin nyo nung binabasa ko itong magandang balitang ito, medyo tumigil ho ako doon ng ilang saglit. Ano po? Hindi ko binasa kaagad yung sagot ni Pedro. Kasi sa palagay ko, historically speaking, nung nangyayari ho ito, talagang natigilan sila eh. Wala akong makasagot. You know? Bakit? Siguro hindi na talaga alam, hindi pa nila lubos ang kilala kung sino si Jesus. Okay, pagka sumagot sila, ano man ang sagot nila? Kasi personal na ito, hindi na itong kuro-kuro ng mga tao, kundi kayo, anong sabi nyo? Anong say nyo tungkol sa akin? Medyo malapitan na ho yun, sangkot ka sa sasabihin mo dun eh. Kaya wala makasagot sa kanila eh. At doon sumagot ho si Pedro, tama yung sagot niya. Tingnan nyo kung ano sabi ng Panginoong Jesus sa kanya. Oy, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Hindi ordinaryong tao, laman at dugo ang nagbunyag dito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Tingnan nyo ba, brothers and sisters, talagang sinasalungguhitan lang nito na para makilala mo si Jesus ng totohanan, ng tunay na tunay. Kung ano nga siya, for what He really is, kailangan ho ang pagbubunyag ng Diyos. Biyaya ho ito ng Diyos para sa taong makakikilala kay Jesus. Ano sagot nga pala ni Pedro? Ang sabi niya, kayo ang Kristo o ikaw ang Kristo. Kristo, ibig sabihin, Mesyas. Mesyas, Kristo, ibig sabihin, pinahiran ng langis. Pinahiran ng langis upang gampanan yung tungkuling iniaatang sa kanya ng Panginoon. Ano nga ba yung tungkuling iniaatang sa balikat ni Jesus? Siya ho maging tagapagligtas sa katauhan. Yun ho yung pagpapahid ng langis sa kanya. He became the anointed one of God. Ayun ang sagot niya ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pero brothers and sisters, may dinagdag siya doon, anak ng Diyos na buhay. Napakahalaga ho nung sinabi ni Pedro ngayon kasi sapat na sabihin niya, ikaw ang anak ng Diyos. Totoo na yun, tama yun, gusto yun. Kaya lang may dinagdag pa siyang pang-uri, isang adjective, ang sabi niya, nabuhay. Diyos na buhay. Bakit? Kasi parang tinatanong niya, o kayo naman, sino ko para sa inyo? Tapos siguro nagmuesta doon sa mga groto-groto doon, you know? Nakita lang mga groto-grotong yun. Mga groto ho ng mga Diyos-Diyosan yun. Mga patay na Diyos. Ang sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung tunay na Diyos. Hindi ka mukha ng mga Diyos dito. Brothers and sisters, notice, you can only understand this text of Saint Peter, itong answer, itong tugong na ito ni San Pedro, kapag isinaalang-alang mo yung konteksto. You know? Mga patay na Diyos ito, may mga mata sila, hindi na makakita, may mga bibig, hindi nasasalita, may mga paa, hindi makalakad. You know? Hindi, iba kayo. Kayo ay anak ng Diyos na buhay. Brothers and sisters, tignan nyo, tama yung sagot ni Pedro. Kasi binunyag yun ng Diyos. Biyaya yun. It was a revelation. Revelation, ibig sabihin ng revelo. Ibig sabihin pabalik. Backwards. Para bang return. Ibig sabihin turn back. Research, search back. Parang ganyan, ano? Tapos, velo. Ano nga ba yung velo? Yun yung suot ng mga kababaihan dati. O yung kinakasal, for example, may velo siyang ganyan. Pagka revelo, ibig sabihin, itapon mo yung velo, patalikod. Pagka ginawa mo yun, yung dati nakatalukbong, mahayag. Yun nga ho, ang ibig sabihin ng revelo, revelation, to reveal, to unveil. You know, yun ang ibig sabihin. Revelation ho ito mula sa Diyos mismo. Brothers and sisters, tingnan nyo yung nangyari dito. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus kay Pedro, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Dahil hindi tao, laman at dugo ang naglahad nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Ngayon, ikaw ay Pedro, sabi niya yan, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya. Hindi makapananaig dito ang anumang kapangyarihan ng kadiliman, ng kalaliman. Hindi, bibigay ko sa iyo ang susi. Yun ang susi narinig natin kanina sa unang pagbasa na bibigay ng Diyos kay Eliakim. You know? Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ano mang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Ibig sabihin, kakalagan ng Diyos sa langit.
Ano mang iyong talian dito sa lupa, tatalian ng Diyos sa langit. Yun ang pagkakalag, yung pagtatali. Ano ito, pananalita ho ito ng mga Hudyo, ng mga rabbi, yung mga tagapagturo ng mga Hudyo, upang isaad yung kapangyarihang magpahintulot o magbawal. Yun ang ibig sabihin ng magkalag at magtali. Magpahintulot, pagka kinakalagan, magtali, ibig sabihin, pagbabawal. Friends, sisters, tingnan nyo, ang laki-laki yung bagay nitong nangyayari dito. Para ho din sa ating mga sarili. Napakahalaga po nito. Tingnan nyo, dapat nating maintindihan. Ito hong si Pedro, yung kanyang sinabi tungkol kay Jesus, yun ang ating pananampalataya. Kasi ho tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, ay nananampalataya na si Jesus nga ay ang Kristo. Ibig sabihin ang Mesyas. Ibig sabihin yung pinahira ng langis ng Diyos para maging tagapagligtas natin. At itong Jesus na ito, hindi tao lamang. Hindi tao lamang, kundi anak ng Diyos. Francis, malalim ho yun. Hindi ho tayo nananampalataya si Jesus, tao lang. Hindi ho. Para sa ating mga Kristiyano, tayo nananampalataya na si Jesus ay Kristo, ay Diyos na totoo, at tao namang totoo. Francis, nga pala, para maging Kristiyano, tatlong bagay ang kailangan Unang-una sa lahat, dapat nananampalataya ka, may isang Diyos lamang. Hindi pwedeng maraming Diyos. Kung tutuusin, philosophically speaking, there is only one God. Hindi pwedeng maging dalawa Diyos. Kung naintindihan mo kung ano ibig sabihin ng Diyos. Tapos ikalawa, ang dapat panghawakan ng isang magiging Kristiyano ay ang iisang Diyos na ito ay tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dapat po yung faith mo Trinitarian, hindi lang monotheistic, iisang Diyos, kundi Trinitarian, 3 persons in one God. At ikatlo, na napaka-importante para maging Kristiyano ka talaga, yun hong ikalawang persona sa Diyos, yung hong anak ng Diyos, ay naging tao, naging laman. The Word became flesh. At yun ho, si Jesus. Francis, napansin niyo, tatlo yung bagay na dapat mo sampalatayanan para maging Kristiyano ka. Una, nananampalataya ka sa iisa at tunay na Diyos. Ikalawa, si Jesus ang isang Diyos na ito ay tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang ikalawang persona sa Diyos, ang Diyos Anak, ay naging tao, naging laman. Sa sinapupunan ng Santa Maria Birla lang ng Espiritu Santo, at yun ho si Jesus. Friends, sisters, yun ang ibig sabihin ng maging Kristiyano. At dito ho, tayo, sinasaad ho natin yon na ang iisang Diyos talaga sinasampalatayan na sinugo niya si Jesus. Si Jesus ho para sa atin ang anak ng Diyos. Yun ho yung pananampalataya ni Pedro. Yun ho ang pagiging kaugnayan natin kay Pedro. The point is, ang sabi ho ni Jesus, isang biyaya yon. Brothers and sisters, biyaya talaga para din sa atin yon. Hindi ho tayo naging Kristiyano, naging Katoliko na nampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos dahil sa kagalingan natin, dahil ang bait-bait natin, dahil ang runong-runong natin. Hindi ho. Biyaya ho yun ng Diyos. Pagka ho tinignan natin, itong Asya, ang laki-laki ho na itong Asya ito, about a third, or if not one half of the whole of humanity, nandito ho sa Asya. Out of those 6 billions, nandito ho yung halos kalahati, dito sa Asya. Mga kapatid, tayo lang mga Pilipino, ang talagang mga Katoliko dito, mga Kristiyano. Can you imagine that? Tayo lang mga Pilipino. Yun yung India, yung China, ang lalawak nito. Ang kabihas ng dito, sibilisasyon dito, ang tayong-tayong. Pero tayo ho mga Kristiyano. Tingnan niyo yun, talagang biyaya ho ito ng Panginoon. Pagka sinabi, ay tsamba lang dito, napadpad ng mga Espanyol noon, nagdala ng Kristyanuhan dito. Pagka naniwala ka, tsamba lang yun, ignorante ka. Ignorance, chance is the measure of man's ignorance. Pagka sinabi mo tsamba lang yun, talagang inaamin mo, ignorante ka. Hindi ho ganun yun, hindi totoong tsamba lang to. Pinili ho tayo ng Diyos. Kaya nga, isang dahilan to para magpasalamat tayo sa Panginoon. At tingnan nyo dito sa sinasabi ni Jesus kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tingnan nyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, medyo Pedro, bato, malayo. Sa Griego ho, mas malapit na yon. At Thueo Petros, Peter, kay Epitaw tate Petra, Petra. Hindi, tingnan nyo, ang lapit-lapit, no? Petra. Ang kaibahan lang doon, yung uri, yung masculine si Petros, feminine yung Petra. Pero sa original na lingwahe ni Jesus, sa Aramaiko, ang sabi ni Jesus, ikaw ang Kefa, at sa ibabaw ng Kefang ito, itatayo ko ang aking eklesiya. Francis, walang kaibahan yung Kefa. That's the name of Peter, Cephas. Ibig sabihin nun, rock.
Brothers and sisters, tayo yung pananampalataya natin ay nakabatay doon sa pananampalataya mismo ni Pedrong yun. Tayo rin katulad ni Pedro, nabiyayaan kilalanin si Jesus, hindi lang bilang Mesyas, kundi bilang anak ng Diyos. At sabi ho ni Jesus, dito sa ibabaw ng batong ito ng pananampalataya mo, tinatatag ko ang aking eklesiya. Aking eklesiya. Hindi ang aking mga iglesia. Hindi ang aking eklesiya lang. Iisa lang ho yun, tinatag ni Jesus. At tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano na papasalamat ho tayo, kabilang ho tayo dito sa eklesiyang tinatag mismo ni Jesus. Tinatag mismo ni Jesus, hindi ng iba. Brothers and sisters, ang sabi ni Jesus, hindi mananaig sa Kanya ang anumang kapangyarihan ng kalaliman. Hindi ho mananaig. Talagang magsisikap sirain ang eklesiya. 2,000 years old na ho na ito nangyayari. Hindi pa ho din na nawawasan ang eklesiya. Hindi ho mawawasan ang eklesiya. Yun ang pangako dito ni Jesus. At ang sabi niya, sa dulo ho nito, binigay ni Jesus yung kapangyarihan magbawal o magpahintulot kay Pedro personally. Later on, in chapter 18, itong kapangyarihan ito magbawal at magpahintulot, bibigay sa College of the Apostles. Yung mga apostoles ni Jesus, bibigay niya sa kanila yung kapangyarihan ito, na binigay niya personally kay Pedro. Kaya nagagamit ni San Pedro ito na magturo ng tahasan sa kanyang ganang sarili. Itong kapangyarihan ito ay dumadaloy sa Santo Papa hanggang sa ngayon. Ang Santo Papa pwede magturo sa ngalan ni Jesus ng tahasan. Mag-isa. And of course, ang mga obispo kasama ng Santo Papa, pwede silang magturo ng tahasan sama-sama. Pero yung power ni Pedro magturo, personally, ginagamit niya yun. For example, ang Santo Papa noong 1854, ginamit niya yun para ideklara na si Maria ay pinaglihing walang sala. Noong 1950, ginamit niya yun upang ipag-deklara na si Maria iniakyat sa langit. Look at that. Ginamit niya ng tahasan. Brothers and sisters, nagpapasalamat tayo, meron tayong kapangyarihan. Ang Santo Papa may kapangyarihan ganoon na magturo sa ngalan ng Jesus ng walang kamalian. Kaya pag nangahawakan natin ng turo ng Santo Papa at ng mga obispo kasama ng Santo Papa, yung mga ecumenical councils na hindi ho tayo magkakamali. Sa dulo ng Ebanghelyong ito, ang sabi ni Jesus ay, pinagbawalan niya sila na huwag sabihin ito kanino man hanggang hindi pa siya muling na bubuhay muli. Of course, hindi na sinabi yun hanggang nabubuhay muli. Sinabi sa kanila, huwag yung pagsasabi ito ngayon. Pero brothers and sisters, tapos na ho yung panahong yun. Kasi dumating na yung panahon, at the end of Matthew's Gospel, sa chapter 16 tayo. Sa chapter 28, sasabihin ni Jesus sa kanila, humayo kayo, gawin yung mga alagad po lahat ng bansa, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, turuan niyo silang sundin ang lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tingnan niyo mga kapatid, pinahayo na sila ngayon, inuutusan na sila magturo. Yun din ho, yung karangalan din natin bilang mga Kristiyano. Tayo rin ay nakapanampalataya kay Jesus at karangalan natin na makapagbahagi nitong kaalamang ito tungkol kay Jesus. Brothers and sisters, ito ang ginagawa natin sa Word Made Flesh. Ipinapaabot ho sa inyo yung magandang balita na si Jesus ay ang ating Panginoon, na siya ang ating Mesyas, siya ang Kristo, pinahirang langis upang maging tagapagligtas natin. Siya ho'y anak ng Diyos para sa atin. Kinikilala ho natin, isinashare natin yan sa iba. Kasi ho siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Lahat po tayo dapat obligado by virtue of our baptism na maging tagapagbahagi nitong napakagandang balitang ito tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sana ho, pagyamanin ng ating pakikinig sa salita ng Diyos ang ating pananampalatayang ito. Dito po sa Word Made Flesh, ito po ang ating sinisikap. Siguro po, nakikita nyo dito sa aking likuran ang isang larawan. Ito po'y isang larawan ni Santo Domingo Savio, Saint Dominic Savio. Si Santo Domingo Savio was just 15 years old, nang siya'y namatay. Isa ho siyang estudyante doon sa eskwela ni San Juan Bosco, si Don Bosco. Don Bosco, ibig sabihin, Father Bosco. Yun ang ibig sabihin ng Don Bosco sa Italiano. The point is, ang dami-dami yung naging mga kabataan ni San Juan Bosco doon. At sinasabi nga ni San Juan Bosco, hindi pa si Domingo Savio ang pinakamagaling sa kanila.
Biro mo, hindi pa siya pinamagaling, santo na siya. Anyway, nagpupuriho tayo sa Panginoon para kay San Juan Bosco, para sa kanyang ginawang sistema ng paghuhubog sa mga kabataan, yung preventive system of education, at marami hong bunga yun. Ito ho, nakikita natin bunga, nasa altar ho siya, santong-santo siya. Saint Dominic Savio, he is a model of youth. Brothers and sisters, dito sa mga pagbasang narinig natin sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon ng Eklesiya, ang dami ho nating natutunan na po. Doon sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, narinig natin kung paanong ibibigay ng Diyos yung susi kay Eliakim upang pamunuan ang bahay ni David. Ibig sabihin kasi ng susi, kapangyarihan. At doon sa ikalawang pagbasa, kay San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, narinig natin doon talaga yung panukala ng Diyos. Na hindi yung malirip, hindi yung mahulaan. Pinili ho ng Diyos itong mga abang mga apostoles na makikita natin doon sa Ebanghelyo. Ang mga ordinaryong mga tao, wala man lang silang pinag-aralan, mga mangingisda sila. Pero pinili sila ng Diyos upang talagang isagay katuparan ng pagpapalaganap ng magandang balita sa lahat ng lupalop ng lupa. Kitang-kita, hindi sila ang gumawa noon. Hindi man lang nila kayang gawin yung mag-isa. Pero ang Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos, ang talagang gumamit sa kanila at naging malulahati yung kanilang naging gawain na palaganap ang pananampalatayang ito. Umabot pa nga sa ating mga pangpang dito sa Pilipinas. Brothers and sisters, yun hong pananampalataya ni Pedro. Yung binitiwan niyang panalitang yun na si Jesus para sa kanya ay ang Mesyas. Ibig sabihin yung pinahiran ng langis ng Diyos bilang tagapagligtas. Yun hong Jesus na yun, na inangkin niya bilang anak ng Diyos. Yun ho yung ating pananampalataya kay Jesus din. Nagpupuri tayo sa Panginoon. At ito pong Jesus na ito ay nagtanghal kay Pedro bilang talagang panulukang bato. Doon sa gusaling tinatatag niya yung kanyang eklesiya. Yun ang sambayanan ng mga nananampalataya at kabilang tayo doon. Brothers and sisters, ito pong pinagdiriwang natin pagka nagtitipon-tipon tayo sa Eucharistia at nagpapasalamat sa Diyos. Tayo mananampalataya din sa Kanya tulad ni San Pedro at ng mga apostol. At talagang tulad din sana ni San Pedro, pangatawan na natin, talagang panindigan natin ang ating pananampalataya. Brothers and sisters, sana po'y pagmalaki natin ang ating pagiging mga Katoliko at talagang ibahagi natin yun sa iba. Tandaan natin, hindi lang ho ang mga apostoles, hindi lang ho mga pare, madre, mga seminarista, ang talagang pagpalaganap ng salita ng Diyos. Tayo rin ho. Saan man tayo naroon? Sa magitan ng ating pananampalataya, sa magitan ng ating pamuhay, sa ating halimbawa, sa ating pananalita, sa ating pagkilos, etc. Ganyan, napapahayag ho natin ang pananampalataya. Tulad nga sinabi ni San Francisco de Assis, ipangaral natin ang pananampalataya na at ang magandang balita sa lahat ng paraan. Kung kinakailangan, gumamit ng salita. Can you imagine that? Brothers and sisters, let's make this now our prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat tong marami sa napakalaking pagmamahal niyo para sa bawat isa sa atin. Sa amin at pinaabot niyo sa amin sa magitan ng inyong banal na salita na aming pinag-aralan ngayon. Nagpapasalamat po kami sa pananampalatayang Katoliko na pinagkaloob niyo sa amin. Sana po'y talaga mapahalagahan namin to, mapagyaman namin to, at higit sa lahat, maisabuhay namin to at maibahagi sa iba para sa inyong karangalan. Tinataas po namin sa inyo, Abba, sa ngalan ni Jesus, ang lahat ng mga panood ng palatuntunan ito, ang lahat ng mga nakipag-ugnayan sa amin, nakiisa, sa magitan ng kanilang mga katanungan, mga kahilingan. Itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga may karamdaman, may mga agam-agam, pagdududa sa kanilang mabuhay. Tinataas po namin sa inyo mga nahihirapan, mga magulang na nababalisa dahil sa kanilang mga anak, mga magulang na nababalisa dahil walang trabaho, nahihirapan sa buhay. Kayo po ang tugon sa lahat ng ito. Aba, hiniling po namin pagpalain niyo ang mga tumutulong sa pagsasabuhay at pagsagawa at pagsasahing papawid nitong aming palatuntunan ito. At lahat po yung nagranais, tumulong pa sa amin, pagpalain niyo sila ngayong paman. Ang lahat pong ito ay ginagawa namin dalangin, kasama ng amin ang Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayong masagana ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Ito po, dito po muli nagtatapos ang ating palatuntunan. Sana po yung naging kalugod-lugod ito sa inyo, isang pagpapala. At kung napagpala po kayo nito, tulungan niyo po kami maipagpatuloy pa ito. Kinakailangan po natin ng tulong, hindi lang ng panalangin. We appreciate that very, very much. And also, your financial help, we will appreciate that so that we can continue in this ministry for God's glory, for the spread of the Word of God. Kung kaya po ang aking bati sa inyo, shalom uli sa inyong lahat.